Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa kami, O Diyos, ay nagpapasalamat at tunay na nagpupuri po sa inyo pong pangalan na binigyan niyo po kami muli ng pagkakataon na basahin, aralin, O Lord God, ang inyo pong mga salita. Dalangin po namin ang inyo pong patuloy na paggabay at pagbibigay sa amin, O Diyos, ng katalinuhan upang unawain po, O Diyos, ang inyong pong mga salita. At nawa, ang aming pong mga puso, O Lord God, ay maging handa na tanggapin ang inyo po, Panginoon, mga salitang ito upang, O Diyos, maging kalakasan namin, maging rebuke namin, maging discipline namin, Lord, maging encouragement namin, Lord, sa aming pong buhay, O Diyos, as we go on, Lord, with a life here on earth, Lord, while waiting for you, God. We glorify you, we worship you, in Jesus' name, amen. So, sa gabing ito mga kapatid, we will also celebrate our communion, no? At before po yun, mayroon po tayong mag-aaral po muna tayo because our preaching is related po sa atin pong communion. No? So, we are in the last 2 chapters. No? We're almost done. Pero alam natin na matagal pa yung 2 chapter matatapos natin. So, we are in the before the last 2 chapter, mayroon pa tayong natira sa chapter 26 na mga verses. At ito po yung mga verses na ating pong aaralin sa gabing ito. Ano? At makibukas po tayo, bago po tayo magpunta sa ating pong text, ay let's open our Bible sa John chapter 1, verse 10 to 11. At ito po ay ibibigay po sa atin ni Sister Irene. Sabi po dito, John chapter 1, verses 10 to 11. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. So yung Panginoong Jesus po, ay pumunta po siya dito sa lupa, nanirahan po siya for 33 years, no, sa lupa. Kaya ko po sinasabing pumunta siya, even if He indeed was born to be a man, ay siya po ay pumunta, no? He chose to be born kagaya po natin na tao kasi He will save us. So, pumunta po siya dito. Sabi dito sa John chapter 1 na pumunta siya sa mundo, no? Sa kanyang mundo, no? Sa kanyang creation. Sabi dito, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. So have you went home? Naranasan po ba natin na umuwi sa ating tahanan at wala pong nakakilala sa atin? Di po ba? Parang ang sakit po nun na uuwi ka sa inyong bahay, tapos wala pong makakakilala sa'yo. No? Walang makaka-recognize sa'yo. So si Jesus, pumunta siya dito sa mundo, pero yung mga tao sa mundong ito, hindi po siya kinilala. Hindi siya na-recognize, no? So, masakit po 'yon. Halimbawa, kung uuwi si Sister Tess sa kanila, sasabihin niya, "Tay, ako to." ako yung bunso mong anak, di ba? Parang ang hirap nun na hindi po tayo makilala ng ating pong mga mahal sa buhay. So, Jesus came and He was not recognized. At sabi dito sa verse 11, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. So, nakakatuwa din, no? Kasi yung mundo mismo, hindi naka-recognize sa Kanya, at sinabi dito, He came to His own. So, parang lang to, pumunta ka sa bayan nyo, you were not recognized dun sa bayan ninyo, pero umuwi ka sa tahanan nyo, sa mismong bahay mo, hindi ka din tinanggap sa bahay ninyo. No? So, sino po yung sinasabi dito na His own? They are the Jewish people. Itong mga tao na mga Hudyo, sila po ang
yung pinili ng Diyos, sila yung pinili when God chose to choose, no? When God decided to choose Abraham, pinili niya si Abraham, at from then on, he was so faithful to his promises. He was so faithful to these people na talagang lagi po niyang tinutulungan ng mga taong ito. And up to the point that Jesus came, no, para not only to display yung pong pagiging Diyos, kundi upang iligtas ang sanlibutan. But the world did not recognize Him, and His own, or yung mga Hudyo, no, ay, sabi dito, His own did not receive Him. Hindi po siya tinanggap. Hindi po siya tinanggap. So, as we study dito po sa mga last verses, nito pong chapter 26 ng Matthew, ay makikita po natin ang isa pong trial. At trial na ginawa po nila sa Panginoong Jesus, no? At yung title po ng ating pong mensahe ngayong gabi is The Betrayal. Have you been betrayed? Tayo po ba ay nakatikim na pagtaksilan, na ipagkanulo? No? So, masakit po yon. At kaya ko po binasan yung John chapter 1, verse 10 to 11, para makita natin na si Jesus po, ang Diyos ng Israel. Siya yung Messiah or Savior ng Israel. But He was betrayed. The Jewish people did not receive Him. So parang, it is a betrayal of a Messiah. No? Kasi nung kung maalala po natin, at the beginning of the week, nandito na po tayo sa madaling araw ng Friday. No? Madaling araw ng Friday, hindi pa nagliliwanag. Pero si Jesus, hindi po nila pinatulog si Jesus. Hinuli na nila. Dahil nga itong mga Hudyo, masyado silang excited na si Jesus po ay maparatangan. No? So, they made all the trials during the night. Dinala-dala nila si Jesus kay Pilato, dinala nila kay Caiaphas, at yun po yung ating mapag-aaralan, no, sa gabing ito. Sabi dito, those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, where the teachers of the law and the elders had assembled. No? So, doon po sa Lucas, nakalagay po doon na dinala siya doon sa palasyo ni Caiaphas. No? So, si Caiaphas was the high priest at that time, at mayroon po siyang palas. So, just imagine, lingkod po ng Diyos na may palasyo sa mga panahon na yon, no? Yung pong sinasabi na pinakamataas na lingkod ng Diyos, mayroon po siyang palas. And they took Jesus to Caiaphas. Nung nahuli po nila si Jesus, dinala po kaagad nila kay Caiaphas, kasi di ba sila Caiaphas at yung mga priest na iba, sabi dito, the teachers of the law and the elders. Sino yung mga elders? Yung mga Sanhedrin. Nagkatipon sila sa bahay ni Caiaphas dahil sila ngayong nag-usap-usap na magbigay ng pera kay Judas at ipahuli si Jesus. O ngayon, dadalhin nila kay Caiaphas si Jesus na just imagine that this is the day or a few hours before the Passover, the big feast of Israel. Pero itong mga priests na to, mga teachers of the law, mga elders, na talagang mga dalubhasa sa kautusan, ay nandun nagkakatipon, instead na ihanda ang Israel for the Passover, they were there. Ano pong ginagawa nila? Para si Jesus ay litisin. No? Para si Jesus ay litisin sa kanila pong mga kamay. No? And sabi dito, but Peter followed him at a distance. So, as you remember mga kapatid, balikan lamang po natin, unahin ko na lang to, Ining Irene, yung Matthew 26 verse 34. Ipapaalala po natin sa atin, yung pangako po ni Peter, no? Basahin po natin sa verse 33. Sabi dito, Peter replied, even if all will fall away on account of you, I never will.
So, ganun talaga siya, no? Talagang, ako, Jesus, talagang maninindigan ako para sa'yo. Sabi dito, I tell you the truth, Jesus answered, this very night, before the cock crows, you will disown me 3 times. So, yun yung pangako ni Peter. Bumagsak na lahat, mawala na po sila sa inyo, iwanan ka po ng lahat. No, the other translation says, even if all will desert you, no, or iwanan ka ng lahat, ako po, mananatili ako sa inyo. No? Sa atin mga kapatid na mga mananampalataya, this is a challenge of every day of our life. Diba? Kasi marami din po tayong challenges na kinakaharap. And it is a challenge for us. What are we going to respond? So si Peter, when Jesus was taken doon po sa Sanhedrin at doon sa high priest na si Caiaphas, sumunod siya. Pero sabi po dito sa verse 58, but Peter followed him at a distance, right up to the courtyard of the high priest. So he was so very far. Nakikita niya si Jesus na siya po ay nililitis nitong mga high priest at elders of the law. Nandun po si Peter, yung Peter na nangako, na sinasabi po niya na kahit na mawala silang lahat, hindi ko po kayo iiwan. Nandun siya sa malayo. Sabi, he followed from a distance. No? So sa ating mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, what are the challenges that you will fall away from the Lord? Ano yung mga bagay na magpapalayo sa iyo sa Panginoon? O kasi, di ba, pangako natin, pagtatanungin tayo lagi, syempre po, mananatili ako sa Diyos. Magiging tapat ako sa Diyos. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na china-challenge tayo. Di po ba? Kung pipiliin po ba nating sumunod sa Diyos even at that condition or at that circumstance, no? For example, mga kapatid, di ba, yung fear, yung takot. Every Saturday we encounter, we always experience that, no? Pero nagagapi po natin yan. By the grace of the Lord, nagtatagumpay po tayo, nakakarating po tayo dito sa iglesia. Ano po? And hopefully that even if yung pong takot na yan or yung mga sitwasyon ay mas lalong lumala, patuloy po tayong nawang manindigan sa Diyos. No, kasi hindi lamang yung mga trials na yan ang pagdadaanan natin. Darating ang panahon na mas mahirap po ang pagdadaanan po natin, no, mga kapatid. At sometimes po yung pera, those are reasons na nawawala tayo sa Panginoon. Sinasabi natin, mahal ko naman ang Lord eh. Pero marami lang talaga akong kailangang asikasuhin. At paglaanan ng pera, kaya ipagpapaliban ko muna ang pagpunta sa church. Di po ba? Minsan po, katamaran. Kasi di ba kahit naman sabihin mo hindi ka pumupunta sa church pero hindi ka rin naman nagba-Bible study, hindi ka nag-a-attend ng prayer meeting. Dahil lang, not because you are so busy with your work, but because you don't like to do it. Di ba? We don't like to do it. Minsan mga kapatid, yung ambisyon natin, ay, dami kong mga anak na pinatatapos, magka-college pa, elementary pa lang. Paano kung pinutol ng Diyos yung buhay mo? What are you going to do? Diba? What are we going to do? Napakabuti ang isang taong marunong pumili, yung taong puno ng wisdom, ay ang taong nananatili lagi sa Diyos. Bakit? Who is God? He is the creator of heaven and the earth. He controls everything. Itong Diyos na to, na ating pinagdadamutan, He is the one who has everything, even our life.
Kaya nakakalungkot po na may mga tao po that they don't understand, even those whom they call themselves believers. Maintindihan mo pa yung mga unbeliever pero yung iba pinagdidikdikan nila sa kanilang sarili na mga Kristiyano sila. But they don't want to obey God. Di ba sinusukat natin yung ating pagsunod kagaya ni Peter? We don't want to be recognized as a believer or connected to Jesus. We want to be far from the Lord. Pero pag naman nananalangin tayo, gusto natin tinutugon kagad ng Lord ang ating panalangin. How about if God will be fair to us, mga kapatid? Diba? Kasi mahilig naman tayong manalangin lalo na sa ating mga pangangailangan. How about if God really will be fair to us? Nasabihin ng Lord, panalangin ka ng panalangin, hingi ka ng hingi sa akin, di ka naman marunong magbigay sa akin. Ang lahat nga ng bagay, nang galing na nga sa akin, pinagdadamot mo pa. Diba kanina, nag-usap kami ni Ate Nimpa ng short, no? At sabi ni Ate Nimpa, yung mga anak ko, pinaaral ko. Kasi di ba may mga reason na mas nagmamahal pag nag-OJT na yung mga anak, ano yung tawag doon, nag-i-internship or whatever. Mas nagmamahal ang gastos. Pero Ate Nimpa is a proof that when you obey God, when you put God first, God will supply everything. Nakatapos naman yung mga anak ni Ate Nimpa Mababa lang yung sweldo niya. It's not us to brag that. Pero yung Lord, yung Diyos na faithful, yung Panginoon na tapat sa atin, siya dapat yung uunahin natin. Kasi umabot man tayo dun sa point na makatapos ang ating mga anak. If God will come, kahit pa doktor ang ating mga anak, anumang klaseng profession mayroon sila, if they are not with the Lord, because you who confess that you are a Christian is not also obeying the Lord, what will happen to your family? Sayang naman yung doktor na mapupunta lang sa impyerno. Diba? Sayang naman yung bata na yon, that because hindi po sumunod yung magulang, that this parents obeyed God from a distance, ay hindi naakay ang anak sa pananampalataya. Kasi naniniwala ako mga kapatid, if a person or parents will continue to pray for their children to be saved, to be near to God, pero hindi sila sumusunod, walang kwenta yun. Because you are an example, you are a living testimony to your child. Di po ba? So kagaya po ba tayo ni Peter, we wanted to obey God, but then we choose to follow the Lord afar off. Yung hindi masyadong pansinin. Di ba? We choose to follow the Lord afar off, mga kapatid. So, yung title po ng ating message, kagaya ng sinabi ko, ano po? The betrayal. Betrayal. So, yung naranasan po ni Jesus dito po sa ating pong text ngayon, is yung betrayal po ng kanya pong mga kababayan ng Israel, at ng kanyang kaibigan, which is Peter. Peter was so close to Jesus. Laging sinasama ni Jesus si Peter sa mga okasyon na pambihira, kagaya ng transfiguration. Diba? Kagaya ng paglakad sa tubig, si Peter lang ang nakaranas niyon sa lahat ng mga disciple. Siya lang. Siya lang din yung malakas ang loob na kausapin si Jesus ng mga salitang minsan parang walang respeto. Halika nga dito, wag mo sasabihin na mamamatay ka, ikaw talaga, wag kang magsasalita ng mga ganun. Alam niyo, malakas ang loob ni Peter because he was so close to Jesus. Diba?
Pero nangyari ito kay Peter. Bakit? Dahil sa fear. Ano pa? Ano pang naramdaman ni Peter dito? Maybe not ambition, not money, but ano pong kasama ng fear? Shame. He was ashamed to be identified as Jesus' followers. No? So, basahin po natin. Sabi niya dito, he entered and sat down with the guards to see the outcome. So, pumasok siya. No? Pumasok siya at nakiupo sa mga guards. At sabi dito, the chief priest and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death. So, yung mga tao, ito pong mga alagad ng Diyos na sinasabi nila, we're looking for something so that, ano pong balak nila kay Jesus? To put Jesus to death. Talagang dapat matibay ang ebidensya nila para may papatay nila si Jesus. Sabi dito, but they did not find any through false witnesses came, sabi dito, but they did not find any, though many false witnesses came forward. So, syempre, si Jesus wala po talaga siyang kasalanan. So they will not find anything, no? Sa Panginoong Hesus kasi mula nung pinanganak siya, he was spotless. He is the only righteous man. Wala na pong iba sa buong daigdig, no? At sabi dito, finally two came forward and declared, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days. So mga kapatid, no? Marami ng mga false witnesses kung ano-ano sinasabi nila kay Jesus. Pero yung dalawang false witnesses na ito ay nagbigay sila ng kahawig doon sa sinabi ni Jesus na mababasa po natin no, sa John chapter 2 verse 19. Pakibukas nga, Ining Irene, sa John chapter 2, verse 19. John chapter 2, verse 19. Sabi dito, Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. So, yung ano na yon, yung salita na yon, sinabi ni Jesus, pero hindi niya sinabi, I will destroy this temple. Bakit po sinabi ni Jesus yon? When he was questioned, ano ang karapatan mo? Ba't mo pinagtatabuyan yung mga nagtitinda dito sa loob ng templo? What authority do you have? Para ipagtabuyan lahat ng mga nandun sa templo. At sinabi ni Jesus, destroy this temple and I will raise it in 3 days. So yung sinasabi niya doon, yung pagiging Messiah niya, yung pagiging Lord niya, that is His authority because the temple is His. And the temple na sinasabi niya is Him. Sabi niya, sirain niyo to and I will raise it in 3 days. That is the resurrection na sinasabi po niya. Pero ano pong sinasabi dito ng mga false witnesses? Sabi nila, sabi ni Jesus, I am able to destroy the temple and the temple of God and rebuild it in 3 days. Ilang panahon na binild yun? Di po ba? Yun yung kanilang sinabi. Alam nyo, yung false is a deception. Minsan ang false po mga kapatid, yung kasinungalingan ay nagmumukhang totoo. Kasi binibigyan nila ng slight na binibigyan nila ng truth. 'Di ba? Kasi kung babasahin po natin ito at hindi natin titingnan sa mismong sinabi ni Jesus, we will say that it's correct. Pero wrong 'yon. It's a deception, pandaraya 'yon. At hindi po tayo makakadaya kung hindi malapit doon sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, lagi po tayong mag-iingat. Lagi nating isisik ang knowledge that comes from the Lord, kasi kung hindi, tayo po ay maliligaw. Tayo po ay malilito. No? So, kailangan po nating isipin yung sinasabi ng
ng Biblia. No? Para hindi po tayo magsabi nga, oo nga, sinabi niya naman yun eh. I will rebuild it in 3 days. Pero hindi po yun yung eksaktong salita na sinabi niya. Amen, mga kapatid? Hindi niya sinabi, I will destroy this temple. Wala siyang plano na i-destroy yung templo. No? But they are going to destroy the temple. At ito na nga yung kanilang ginagawa. Kaya po nila pinaparatangan si Jesus, they wanted to destroy. No? Sabi ito, then the high priest stood up and said to Jesus, are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you? But Jesus remained silent. Hindi siya umimik, mga kapatid. Kasi di ba, what's the use? Kasi nungalingan yun eh. Hindi na kailangan ni Jesus sumagot. So the high priest said to him, I charge you under oath by the living God. So may another question from the high priest mismo. Sabi dito, tell us if you are the Christ, the Son of God. So yung message or yung salita dito ng high priest ay sinasabi po niya, I charge you under oath. Under oath. Kumbaga, nanunumpa ako. As I question nyo, nanunumpa ako sa pangalan ng Diyos. Tingnan po natin sa Leviticus 5:1. Kasi mayroon po doon eh. Ayun, na pala. Hindi na-change ni Irene sa NIV. Sabi dito, Leviticus 5:1, if you are called to testify about something you have seen or that you know about, it is sinful to refuse to testify, and you will be punished for your sin. So, sabi dito, kung tinatanong ka, you are called. Bakit ba? Yung high priest kasi may karapatan po sila because they are the jury. They are the one na naglilitis doon sa mga kasalanan ng Israel or kahit na anong problema. So, may karapatan siya. At sinasabi po niya dito, na nagko-question siya sa pangalan ng Diyos. So, kailangan ni Jesus sumagot. No? Sabi kasi, if you are called to testify about something you have seen or that you know about, it is sinful to refuse to testify. So, alam ni Jesus ang katotohanan at alam niya, di ba? So, kailangan niyang magsalita because if he is going to refuse to answer the question, magkakasala siya. Sabi dito, and you will be punished for your sin. So, isang kasalanan ng hindi pagsagot. So, ang ginawa ni Jesus dito ay sumagot siya. No? Sumagot siya at sinabi niya, yes, it is as you say. Jesus replied, but I say to you, all of you in the future, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. So, sinabi ng Panginoong Hesus dito, totoo yan, na siya ang Kristo. He is the Son of Man. At basahin po natin sa libro ng Daniel. Daniel chapter 7 verse 13. Sabi po dito, from verse 13 to 14, in my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All peoples, nations, and men of every language worship him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. So yun po yung karapatan ng ating Panginoong Hesus. So sinabi niya, hindi lamang po niya sinabi sa mga disciple, ay dito sa mga naglilitis sa kanya, na siya ay si Kristo. Pero sinabi niya that He will reign, that He will come. Diba? Sabi niya, you will see, but I say to all of you in the future, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. Yun ang trabaho ng Kristo. At sinabi niya yon according to what the prophets prophesied about the Messiah. So,
Let's see the response. Sabi dito, then the high priest tore his clothes and said, "He has spoken blasphemy. Why do we need any more witnesses? Look now, you have heard the blasphemy. What do you think? He is worthy of death," they answered. Then they spat on his face and struck him with their fists. Others slapped him and said, "Prophesy to us, Christ, who hit you?" So pinaglaruan na po siya, mga kapatid. Can't you see kung gaano kadami ang ginawa ng Panginoong Hesus only for us to be saved? Only to give us righteousness. Only na magkaroon po tayo ng reunion with the Father. Only for us to be titled a child of God. Napakadami ng kailangang gawin ng only begotten Son of God for us to be saved. Mga kapatid, so sa ating pong pag-alala, even sa gabing ito ng ating pong communion, alalahanin po natin yon. Malaki ang ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya, dapat po, hindi po natin siya pagkaitan ng buhay na mayroon tayo. No? Verse 69, sabi dito, "Now Peter was sitting out in the courtyard." Di ba nakiupo siya? Kasi gusto nga niyang tingnan kung anong mangyayari kay Jesus. At sabi dito, "And a servant girl came to him. You also were with Jesus of Galilee," she said. But he denied. He denied it before them all. "I don't know what you're talking about," he said. So it was only a servant girl. Isa po siyang servant, babae pa. Hindi na po kaya ni Peter na i-confess that Jesus was, that he was with Jesus all the time for 3 years. No? Alam niyo mga kapatid, wala namang threat doon sa servant girl. Pero even to that servant girl, dininay na niya si Jesus. Sa atin po, sino po yung tao na pwede nating kaharapin para i-deny natin ang ating Lord? Sabi sa Romans 1:16, "I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is salvation to the Jew first and then to the Gentiles." Alam niyo mga kapatid, hindi po dapat natin ikahiya ang ating Panginoong Hesus. Hindi nga tayo kinahiya ng Diyos na tayo na makasalanan, mga walang kwenta. Di ba when we compare, minsan ang tingin natin sa sarili kasi natin, masyado tayong mabait. But when we see our Jesus Christ, the Savior Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, compared to us, wala po tayong kakwenta-kwentang nilalang. Ewan ko sa inyo. Ako yun yung nakikita ko. As I continue to study the Word of God, mas nakikita ko yung sarili ko na hindi katanggap-tanggap talaga. Pero alam nyo yun, napakabuti lang ng Lord. Pero sometimes we deny Him in the presence of people. We deny Him in our everyday life. When we choose not to obey the Lord, we are denying the Lord. Even if you say, Jesus is your Lord, walang kwenta yon kung tayo po ay hindi sumusunod sa Diyos na to. No? Paano na lang paglalong naging mas malala ang mga sitwasyon? How are we going to stand? No? Sabi dito, so that was the servant girl, 71, sabi dito, then he went out to the gateway, where another girl saw him, and said to the people there, "This fellow was with Jesus of Nazareth." So another girl saw him, at sinabi na naman, no, na siya ay with Jesus of Nazareth. He denied it again with an oath. So mayroon na Pexman, hindi ko yun kikilala, na I don't know that man. Kasi takot na takot si Peter. Tapos dito sa mga servants na to,
Nahihiya siya na ma-identify na kasama siya ni Jesus. Nahihiya siya. Minsan, di ba, sa atin, nahihiya tayong makiusap sa ating mga employer para sumimba. Kasi sinasahuran ako eh. O di sabihin mo, bawasan ang sahod mo, mag-church ka. Diba? Eh ano naman kung bawasan ang sahod mo, pero nakakatuwa lang mga kapatid, it is our testimony, tayo na mga nagre-relieve. Nagpupunta tayo sa church, hindi binabawasan yung sahod natin. Praise the Lord! Minsan sinusundo pa nga tayo eh, hatid sundo pa, walang bawas yung sahod. Bakit? Because our Lord is the one whom we are obeying. Kaya katunayan talaga that as we obey the Lord, there is always a blessing. At isa pa, higit sa lahat, sumusunod tayo sa Diyos. At hindi lang yung hindi nababawasan ng sahod natin, napapaluguran ng Panginoon higit sa lahat. Amen? Palakpakan nga natin ang ating mga sarili. Palakpakan natin ang ating Lord. Palakpakan natin ang ating Lord. Kanina para sa ating sarili. Amen, mga kapatid. Because, napakabuti lang talaga na maglingkod sa Panginoon. At hindi mo yun ma-experience not unless you are going to step. Diba? Doon lang yun eh. And it is so nakaka-thrill lang, nakaka-excite lang, na every time that we obey the Lord, lagi po talagang ang Diyos kumikilos sa mga buhay natin. Amen? Amen. Amen! Amen. Sabi dito, verse 73, after a little while, those standing there, yung mga bystanders naman, mga tambay na nakikipanood, tinanong din si Peter. Sabi dito, went up to Peter and said, surely you are one of them, for your accent gives you away. So itong mga tambay, alam nila yung salita ng taga-Galilee. Alam nila, no, na hindi siya taga-Jerusalem. Yung accent niya, may tonong Bisaya, may tonong Waray. Yon. So, nakilala po si Peter sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita kasi talagang Galilean itong si Peter, no? At sabi dito, hindi lang siya nag-peksman, sabi niya, then he began to call down curses on himself. And he swore to them, I don't know the man. Talagang nagmura na siya. Grabe si Peter, no? Para lang hindi siya ma-identify na alagad siya ni Kristo. Talagang grabe yung kanyang, ano kayang klaseng mura yung sinabi niya. He called out curses para lang sabihin dun sa mga tambay na, hindi ako kasama nun. Oh? Binagayan niya yung mga tambay sa kanyang mura. No? So, itong si Peter talagang naipit siya doon sa sitwasyon. And sabi dito, immediately a crowd, then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the cock crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Alam niyo yon, yung can you just imagine? Ako kasi, alam ko kasi kung anong klase, anong itsura ng mga mangingisda. Nakakita na po ba kayo ng talagang nangingisda araw-araw? Maitim sila, malaki yung mga muscle nila, syempre sa kakahila ng mga lambat. Hindi naman automatic, lalo na yung kay Peter, alam natin na lambat din yung ginagamit nila, no? So mga maskulado, siguro si Peter ay talagang tao. Kung makikita po natin yung iba minsan nag-i-imagine kay Peter, isa siyang sa balbas sarado na lalaki. Israeli type na Israeli na mangingisda. Isang maskuladong umiiyak ng buong pait dahil ipinagkanuloy niya si Jesus, dininay niya si Jesus, not in front of the high priest and the Sanhedrin, saan? Sa mga servants lang at sa tambay. Ipinagkait niya ang testimony. If we are going to read the book of John, alam natin na habang nililitis si Jesus, si Jesus, nandun si John, the beloved, sa presensya, malapit,
kay Jesus. Hindi niya iniwan si Jesus kahit nung na-crucify si Jesus. He was always there. Kaya nga talagang bagay na bagay yung pangalan ni John na pinili niya para sa kanyang sarili, that he is the John the Beloved. Kasi talagang mahal na mahal niya si Jesus. To the point na pwede pong mapahamak sila. Kaya takot si Peter kasi baka isama siyang ikulong, patayin. Diba? Pero si John, hindi po siya natakot. He was there, present, up to the time of Jesus' death. And John was there, according to his word, no? Na nandun din siya. Tumakbo siya noong sinabi ng mga babae na nabuhay na si Jesus. Nauna pa siya kay Peter. Pumasok dun sa loob ng kuweba upang tingnan kung nabuhay na nga talaga si Jesus. So nakakatuwa mga kapatid. I hope that we will not deny, we will not betray our Lord. 'Di ba? Wag po natin siyang i-deny. Sabi ko nga, when we disobey the Lord, it is a denial. So we have to choose God. Tayo po kung lahat ay tumayo mga kapatid. At sa ating pong before we come to our closing prayer, or dun po sa ating pong victory song or closing song, tayo po ay magkakaroon po tayo ng communion. And dun po sa ating pinag-aralan mga kapatid, nakita po natin na yung pagmamahal ng ating Panginoong Hesus ay talagang napakalaki. Ang pagmamahal ng Diyos Ama ay napakalaki to the point na kailangan niya munang talikuran ng kanyang anak. Sabi nga ni Jesus, "My God, why have you forsaken me?" Diba? To the point na ganon ang gawin niya dahil gusto niyang iligtas tayo. Nagkasala tayo sa Diyos. Wala pong ibang way upang tayo ay ma-reconcile sa Ama, kundi sa pamamagitan ng isang pure na offering, not sa pamamagitan ng mga tupa, ng mga hayop na kinakatay, kundi isang offering na magbubukas sa atin at maghuhugas sa atin sa ating mga kasalanan. That's why, kahit siya ay i-betray ng kanyang mga kababayan at i-betray siya ng kanyang mga kaibigan, Jesus did not say, ayaw ko na yan. Even if He knows at that point na siya po ay mapapako sa krus, siya ay mahihiwalay sa kanyang Ama because He will carry our sin. Hindi po niya sinabi na ayaw ko na to. Pero di ba? We heard from the last week ng preaching po na nakita po natin na sinabi niya, kung pwede lang pong alisin itong cup sa akin. Kasi not because masakit yung pagkaka-crucify, although masakit po yun, pero hindi yun ang kanyang inaalala. Ang inaalala niya mga kapatid, sa pagpasan niya ng kasalanan natin, yung Ama at siya will be temporarily separated. At sa point na kineri niya ang ating kasalanan, doon lamang po siya na separate sa kanyang Ama. Hindi po siya ever na na-separate sa God the Father. Pero dahil sa ating kasalanan, He was separated for a moment mula sa kanyang Ama. At masakit na masakit yun sa kanya. Pero ginawa niya yun. Bakit? Sabi sa John 3:16, He loved us. He loved us so much. He gave His Son. And Jesus surrendered His life because He loved us. And He knew na sa pamamagitan lang ng kanyang pagkamatay sa krus, sa kanyang sakripisyo, tayo ay maliligtas. Yun lamang po yun mga kapatid. Wala nang iba. At we hope na lagi po nating iti-treasure sa buhay natin yung pong katotohanan na yon, na ang ating pong kasalanan
ay binayaran ng Diyos ng mahal. So sa pamamagitan nun, patuloy nating maaalala na yung mga ating pong ginagawa sa mundong ito, mahirap man na sumunod sa Panginoon. Mahirap din naman ang hindi sumunod sa Lord. Di po ba? So it's better to follow the Lord and be blessed. And ma-please natin or maluhuran natin ang Diyos kaysa mag-disobey tayo sa God. Mahihirapan din tayo. So as we take the bread and the wine as yung pong simbolo ng yung sakripisyo ng Panginoong Jesus, patuloy nating alalahanin na babalik siya para kunin tayo muli. Dahil sa pamamagitan nito, ito yung nagre-remind sa atin na hindi masasayang yung ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya sa Diyos. So mga kapatid, we can come forward, we can get our bread and wine, and pwede po tayong bumalik muli sa ating pong pwesto. Let's pray. Panginoon, maraming salamat, Ama, na tunay nga pong sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na namatay sa krus para sa amin. Kami ay nagkaroon ng pag-asa na kami ay ma-reconcile sa inyo, Ama, at mabigyan ng kaligtasan. Malayo, Panginoon, sa kapahamakan ng punishment, O Lord God, ng kamatayan sa impyerno, O God. Patuloy kaming nananampalataya na sa pagkapako ng Panginoong Hesus sa pagtubos niya sa amin at sa aming pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang aming Diyos, aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Tunay nga kami ay ligtas, O Lord God. At yung pangako ninyo na kami ay kukunin muli ng Panginoong Hesus at kami dadalhin kung nasaan po siya. Tunay nga po na amin po itong panghahawakan, O Lord God. Maraming salamat as we eat this bread and drink, O Lord God, the cup, O Lord. We remember na tunay nga pong babalikan ninyo kami, Panginoong Hesus. Kukunin ninyo kami at isasama ninyo kami sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan, Panginoon, kasama ang aming mga kapatid na tunay na nananampalataya sa inyo. Salamat po. Let's eat the bread. Let's drink the wine. Manalangin po tayo. Minsan pa, Ama, nagpapasalamat kami sa oras na ito at dalangin po namin na tunay na kayo po ang magbigay sa amin, O Diyos, ng lakas na tunay nga pong sa aming paglakad, O Lord God. Patuloy kaming susunod sa inyo, maninindigan sa inyo. At alam po namin, O Diyos, na ang labanang espiritual, O Lord God, ay tunay na mahirap. Ngunit, O Lord God, salamat na ang inyo pong mga salita ay nagsasabi na greater is He that is in us than he that is in the world. Kami po, Panginoon, ay matagumpay, magtatagumpay lagi, Lord, dahil napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang aming pong buhay, O Diyos. Patuloy kaming mananatili, Panginoon, sa mga pangako nyo. Na tunay nga pong sasamahan nyo kami. Anuman po, Panginoon, ang sitwasyon na mayroon kami, you will always be there for us, O Lord God. Help us, O Lord God, to continue to encourage others,
to continue to share your word to others, O Lord God, and to be a blessing to others, O God. May you continue, Panginoon, to bless ang mga kapatid ko, O Diyos. Hallelujah, Lord. At patuloy na kayo, Ama, ang tunay na magpatatag sa iglesyang ito, Panginoon, na magpatuloy, O Lord God, sa amin po, Panginoong, paglilingkod sa inyo while we are still here and while we are waiting for your return, O Lord Jesus. Thank you so much. Thank you. We glorify your name. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you and give you peace. In Jesus' name, amen.